Isipin mo ito, 5 taon mula ngayon, nasa parehong kwarto ka pa rin. Parehong insecurities, parehong takot, parehong dahilan kung bakit hanggang tingin ka lang. Habang ang babaeng minsan mong pinangarap, nasa piling na ng ibang lalaking mas marunong kumilos kaysa sa'yo. Hindi dahil mas gwapo siya, hindi dahil mas mayaman siya, kundi dahil alam niya ang larong hindi mo naiintindihan. Masakit ba? Oo, dahil ang pinakamasakit na rejection, hindi yung hindi ka gusto, kundi yung na-realize mo na kung mas maaga kong nalaman to, baka akong pinili. Karamihan sa lalaki, habang buhay, nabubuhay sa friend zone, sa zin zone, at what if zone. Hindi dahil wala silang potensyal, kundi dahil hindi sila kailanman natutong gumalaw ng tama. Habang sila naghihintay ng perfect timing, may ibang lalaki nang pumapasok, gumagawa ng tensyon, lumilikha ng impact, at kinukuha ang pagkakataon na dapat sanay para sa kanila. Ito ang brutal na katotohanan. Sa mundo ng attraction, hindi sapat ang mabait, hindi sapat ang loyal, hindi sapat ang available. Kailangan mo maging unforgettable. Kailangan mo maging presensya na mahirap palitan. Dahil sa larong ito, ang hindi marunong kumilos, palaging naiiwan. Kaya ang tanong, mananatili ka bang spectator sa sarili mong buhay? O matututunan mo na rin kung paano manalo? Ang video na ito ay para sa self-awareness at self-protection lamang. Hindi ito ginawa para manipulahin o saktan ang ibang tao. Alamin ang dark psychology tactics para hindi madaling mamanipulate sa relasyon, sa trabaho, o pang-araw-araw na buhay. Gamitin ito ng responsable at may tamang ethics. Makinig ka na mabuti dahil ang matutuklasan mo ngayon ay isa sa pinakamatinding sikreto na kayang magpabago ng buong laro sa attraction. Hindi ito typical na payo na naririnig mo mula sa romantic movies na maging sobrang bait, sobrang available, sobrang predictable. Hindi ito ganon. Ito ang klase ng strategy na parang naglalaro ka ng chess habang karamihan ay dama ang nilalaro. Habang sila nagpapabango, bumibili ng regalo, nagiging instant reply machine, ikaw natututunan mong gumawa ng moves na hindi nila kayang maintindihan. At diyan nagsisimula ang tunay na power. Ilang beses mo na na-experience ito. Ikaw ang mabait, ikaw ang laging present, ikaw ang emotional support. Pero sa huli, ikaw ang best friend. Habang may ibang lalaki, hindi naman perpekto, hindi naman sobrang gwapo, pero siya ang pinili. Pero may dahilan. Kasi simulat sa pool, maling sistema ang tinuro sa'yo. Tinuruan kang habulin, tinuruan kang magpakabait, tinuruan kang i-please siya. Pero ang hindi sinasabi sa'yo, hindi sapat ang pagiging mabait para makabuo ng matinding attraction. Ang tunay na attraction nabubuo sa tensyon, mystery, confidence, at controlled unpredictability. Dahil ang babae, hindi lang sa logic na-attract, mas malalim pa, subconscious, instinct, emotional triggers. Kaya minsan, habang iniisip mong, ginawa ko naman lahat, may ibang lalaking walang kahirap-hirap na siya agad ang gusto. Bakit? Dahil hindi siya needy. Hindi siya takot mawalan. Hindi siya naghahabol. At doon siya nagiging rare. Tandaan mo ito. Kapag hindi mo hinihingi ang validation niya, mas lalo kang nagiging valuable sa paningin niya. Paradoxical, pero totoo. Dahil sa attraction, ang laging available ay kadalasang hindi exciting. Kaya kung gusto mong maging unforgettable, kailangan mong baguhin ang laro. Unang sikreto, movement. Kailangan mong sirain ang predictable pattern. Hindi boring na, "Hi, kamusta?" Instead, kailangan mong maging disruption. Yung tipo ng presensya na mapapahinto siya, mapapaisip, mapapakurious. Dahil ang curiosity ang unang hakbang sa desire. Pangalawa, attitude. Hindi loud confidence, hindi yabang, kundi tahimik na certainty. Yung energy na nagsasabing, buo ako kahit wala ka. Pwede kang sumama pero hindi kita kailangan. At yan, napakalakas. Dahil kapag hindi ka naghahabol, ikaw ang nagiging premyo. At pangatlo, neglect. Ito ang pinaka-counterintuitive. Kapag sobrang ganda ng usapan, kapag invested na siya, kapag mataas ng emotional tension, doon ka aalis. Oo, sa peak. Bakit? Dahil lang hindi natatapos, mas mahirap kalimutan. Nagiging curiosity ka, nagiging cliffhanger ka, at ang isip niya, ikaw ang gustong tapusin.
Kaya tandaan mo, hindi lahat ng laban dinadaan sa effort. Minsan, ang pinakamalakas na seduction ay yung kakayahan mong kontrolin ang emosyon, pasensya at pagkawala mo. Dahil sa mundong puno ng paghabol, ang lalaking hindi madaling makuha, siya ang pinakamahirap kalimutan. Ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan sa mga lalaki ay akala nila kapag palagi kang nandyan, mas gusto ka niya. Maling-mali. Dahil sa totoong attraction, hindi abundance ang nagpapalakas, kundi tension, mystery, absence. Isipin mo ang paborito mong series. Hindi ka na-addict dahil ibinibigay agad lahat. Na-addict ka dahil may bitin, may excitement, may dahilan para bumalik ka. At ganun din sa attraction. Kaya ang lalaking laging available, laging mabilis mag-reply, laging present, madaling masanay. At ang madaling masanay, madaling baliwalain. Pero ang lalaking marunong umatras sa tamang oras, nagiging obsession. Kapag masaya ang usapan, kapag mataas na tension, kapag invested na siya, doon ka aalis. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mong ang hindi tapos ang mahirap kalimutan. Doon magsisimula ang tanong niya sa isip niya. Nasaan siya? Sino kaya kasama niya? Bakit hindi siya nagre-reply? At sa puntong yon, hindi ka na lang niya iniisip. Nararamdaman ka na niya. Ikaw na ang curiosity. Ikaw na ang unresolved emotion. Ikaw nang hinahanap ng utak niya. Tandaan mo ito. Minsan, ang pinakamalakas mong galaw ay ang pagkawala mo. At kapag nabuo mo ang tension, may susunod na critical na hakbang. Ito yung boldness. Dito bumabagsak ang karamihan. Kasi takot sila ma-reject, takot sumobra, o takot masira ang momentum. Pero ito ang sekreto. Mas maraming opportunity ang namamatay sa hesitation kaysa rejection. Kapag tama ang timing, kailangan mong kumilos, calculated, confident, diretso. Dahil ang tunay na masculine energy, hindi yung puro isip, kundi yung marunong mag-lead. At ito pa, yung touch, hindi bastos, hindi pa dalos-dalos, kundi strategic, natural, subtle, controlled. Isang simpleng hawak sa balikat para mag-guide sa doorway. Munting contact tapos release. Bakit mahalaga ang release? Dahil ang pagkawala ng contact, lumilikha ng craving. At dyan pumapasok ang psychology. Hindi mo siya pinipili, pinaparanas mo lang ang presence mo. At ang pagkawala nito, safe, dangerous, near, gone. Yan ang bumubuo ng emotional addiction. At higit sa lahat, kailangan mong matutong magbasa, hindi lang salita, kundi energy, body language, patterns, behavior. Dahil ang mga babae, madalas hindi direktang sinasabi ang gusto nila. Pero palagi nila itong pinapakita. Kaya ang lalaking marunong magbasa, hindi lang simpleng manliligaw. Nagiging unforgettable experience siya. Kaya tandaan mo, ang seduction hindi tungkol sa paghabol, hindi tungkol sa sobrang effort, at lalong hindi tungkol sa pagiging sunod-sunuran. Ito ay laro ng timing, presence, mystery, at emotional control. Sa mundong puno ng desperate, ang lalaking may kontrol sa sarili, siya ang pinakamapanganib. Dahil hindi siya basta hinahabol, siya ang hindi makalimutan. Makinig ka ng mabuti, dahil karamihan ng lalaki, hindi talo dahil pangit sila, hindi dahil kulang sila. Talo sila dahil hindi nila alam kung paano basahin ang laro. Habang sila, overthink, nagpapapansin, nagmamakaawa sa validation. May ibang lalaking tahimik lang, pero siyang hindi makakalimutan. Bakit? Dahil naiintindihan niya ang hindi nakikita ng karamihan. Na ang attraction, hindi simpleng salita. Ito ay energy, timing, presence, at emotional precision. Kapag mabilis siyang magsalita, kapag expressive, kapag impulsive, iba ang approach. Kapag reversed, strategic, at guarded, iba rin ang galaw. Dahil ang tunay na power, nasa kakayahan mong ibigay ang bagay na hindi niya hinihingi. Pero lihim niyang kailangan. At dito pumapasok ang pinakamalaking pagkakamali. Maraming lalaki ang gustong madaliin ang lahat. Teknik agad, script agad, pilit agad. Pero tandaan mo, hindi ito acting. Ito ay transformation. Hindi mo minimemorize. Binabago mo kung sino ka. Paunti-unti. Hanggang sa hindi mo na kailangang pilitin. Nagiging natural ka. Nagiging magnetic.
nagiging lalaking hindi naghahabol, kundi pinaghahabol. Tanungin mo ang sarili mo, 5 taon mula ngayon, mananatili ka pa rin bang mabait pero hindi pinili? Yung tipong laging option pero hindi priority? O magiging lalaki kang hindi nagmamakaawa, hindi naghahabol, hindi natatakot mawalan, kundi lalaki na pinili? Tandaan mo ito, knowledge without action, walang silbi. Pwede kang manood ng 100 videos, pwede kang magbasa ng 100 books, pero kung hindi ka gagalaw, mananatili kang spectator sa sarili mong buhay. At habang ikaw naghihintay, may ibang lalaking kumikilos. Kaya itong brutal na katotohanan, karamihan walang gagawin, mananatili sa friendzone. Pero ikaw, hindi ka nandito para manatiling pareho. Nandito ka para baguhin ang laro. Kaya tandaan mo ang code. Movement, attitude, neglect, boldness. Sirain ang pattern, ipakita ang value, lumikha ng craving at kumilos ng may tapang. Dahil sa dulo, hindi babae ang tunay mong ina-attract. Una mong ina-attract ang pinakamalakas na version ng sarili mo. At kapag nangyari yon, hindi mo na kailangan habulin ng atensyon. Ikaw na mismo ang nagiging sentro. Kaya ang tanong, mananatili ka bang manunood lang? O ikaw mismo ang gagalaw para manalo? Nasa iyo ang sistema. Nasa iyo ang code. At ang susunod na galaw, ikaw na ang bahala. Kung nagustuhan niyo ang ating mga videos, maaari niyo bang i-subscribe ang ating YouTube channel na Hidden Truth PH. Maraming salamat sa inyong panonood.